Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 20, 2026, Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 58, verses 1 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin, ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ng katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pagka kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong lahat at tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay dito po sa panahon ng Kwaresma at palagi po nating naririnig sa halos 3 araw na magkakasunod ang salitang pag-aayuno dahil isa ito sa tinatawag nating discipline of Lent. Ito yung pagpipigil sa ating mga sarili, pagpipigil lalong-lalo na sa ating mga katakawan. Pero pinapaalala nga na baka ayuno lang tayo ng ayuno, pero yung ugali natin ay hindi naman pinagtutuunan ng pansin. Kasi ang pag-aayuno, ay sabi nga, ito ay self-discipline, kumbaga patungo sa nagbubunga dapat ito ng kagandahang asan, kapakumbabaan. Hindi tayo nag-aayuno para magpayabangan ng maraming ginawa, para bang sino ang mas pinaka may mahirap na ginawa na uri ng pag-aayuno. Pero sabi nga, kung ito ay pansariling kapakanan lang, ang layunin ng pag-aayuno, ay mauwi lang ito sa pag-aaway-away. Kasi sabi nga, ayuno tayo ng ayuno, fasting tayo ng fasting, bisita ng bisita, iglesia, maglalakad ng nakayapak, maglalakad ng paluhod sa ilang simbahan, kahit ilang simbahan pa. Pero hindi naman natin tinitigilan ang pang-aapi at pang-aabuso na nagdudulot ng paghihirap ng ibang tao, baliwala ang ating po mga
pag-aayunong ginagawa. So sana po no, mapagnilayan natin. Kasi marami tayong ginagawa sa mga tuwing Kwaresma, lalo-lalo na kapag mga mahal na araw na parang pagpapahirap lang sa ating mga sarili, gugutumin lang natin yung ating mga sarili pero wala pa rin tayong pakialam sa ating kapwa, baliwala iyon. No? Kaya nga may mga sinasabi din dito na mas mainam ang ating pag-aayuno ay magbunga ng kagandahang asal, lalong-lalo na sa pagpapairal ng katarungan, itigil ang pang-alipin o pang-aabuso, palayain ang mga api, tulungan, pakainin yung mga nagugutom. Kaya nga po, isa sa itinuturo sa atin sa katisismo no, tungkol sa pag-aayuno, yung bang hindi tayo kakain upang ang iba ay makakain. So, ibig sabihin, i-give up mo ang yung part mo, yung share mo, yung meal mo for a particular day, i-give up mo at yan ay ibibigay mo sa iba. And nabanggit ko na rin ito, no? Sabi nga, ang Kwaresma, this is the best time for giving. Kadalasan, ang gift-giving natin, Pasko. Pero dito, kung unawain natin ng mabuti, sa panahon ng Kwaresma, this is the best time for gift-giving. No? Yung mga damit, bigyan yung mga walang damit, patuluyin, yung mga walang matuluyan, pakainin yung walang makain. So, ito po dapat yun. No? So, sabi nga, lilimutin ang sarili at iisipin naman ang ibang tao. Kaya nawa, patuloy natin pagnilayan ang panawagan sa pag-aayuno. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.